Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yan, panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo. At for today's video po ay gawan po natin ng reaction. Itong ginawang pagsorpresa nito si Boss Dave dito kay Ka-Business. Bilang pagbati po nito si Boss Dave ng Father's Day dito kay Ka-Business. At habang nandito nga po sa kotse itong si Boss Dave, ay binanggit nito na nagpagawa siya ng t-shirt na kung saan ay ito yung naging uniform nila nitong si Ka-Business nung sumali sila sa isang game show sa GMA 7. At ito nga po yung My Dad Better Than Your Dad. At dito ay sinariwa nito si Boss Dave sa kanyang alaala yung mga nangyari nung araw na yon. At ang banggit nga nito si Boss Dave ay believe na believe siya kay Ka-Business sa paggawa nito ng mga task doon sa game na yon. At ayon nga po dito kay Boss Dave, dahil sa husay na pinakita ni Ka-Business doon sa games na yon, ay sila nga daw po ang nag-champion doon. At sabi nito si Boss Dave, ay nangyari yung games na yon after ng Survivor Philippines Season 1. At yung pangyayaring yon ay sobrang tinitreasure talaga nitong si Boss Dave. Kaya nga naisipan niya na magpagawa nung t-shirt na naging uniform nila doon sa games na yon. Nakakatuwa lang dahil kahit bata pa lang si Boss Dave nung panahong yon, ay talaga naman treasure niya yung mga moment nung time na yon. At hanggang ngayon nga ay dala-dala niya sa kanyang alaala ang buong pangyayari doon. Alam niyo mga ka-business, mga kapapi, dito natin makikita kung papaano pinapahalagahan ni Boss Dave yung mga ganong memory na kasama itong kanyang amang si Ka-Business. At dito ay makikita at mararamdaman mo din kung papaano ina-idolize nitong si Boss Dave itong si Ka-Business. Ang kagandahan dito ay ina-idolize niya itong si Ka-Business dahil doon sa magagandang ginawa nitong si Ka-Business. At ang magagandang ginawang yun ni Ka-Business ay siyang gustong sundang yapak nitong si Boss Dave. Maging itong ginagawa ni Ka-Business na pagtulong ay isa din yan sa gustong sundang yapak nitong si Boss Dave. At sabi nga niya ay ito kasi yung ipinamulat sa kanila ni Ka-Business
kung papaano maging matulungin sa kapwa nila. Lalong-lalo na nga doon sa mga kababayan nating higit na nangangailangan. Kaya sobra din akong bilib sa pagpapalaki nito si Ka-Business sa kanyang mga anak. Katulad halimbawa nito si Papa Dins na sumunod na nga po sa yapak ni Ka-Business sa kakawang gawa o sa pagbibigay ng tulong doon sa mga kababayan nating higit na nangangailangan. At maging itong si Boss Dave nga ay ito din yung gusto niyang takaking landas. Ang makatulong din siya sa mga kababayan nating higit na nangangailangan. At matapos nga po sariwain nito si Boss Dave, yung pangyayaring yon doon sa sinalihan nilang game show nitong si Ka-Business doon sa GMA 7 ay eto. Pagdating niya dito sa Ka-Business House ay tinawag niya itong si Ka-Business. At dito nga po ay inabot na niya ang una niyang regalong cake. At matapos niyang batiin ng Happy Father's Day itong si Ka-Business ay dito na niya iniabot yung kanyang sorpresa kay Ka-Business. At nung makita nga po ito ni Ka-Business ay napawaw na lang si Ka-Business. At ang sabi nga ni Ka-Business, nahanap mo pa ito. At sabi din dito ni Ka-Business, hindi niya akalain na yung palang moment na yon ay sobrang tinitreasure nitong si Boss Dave. Nakakala nga daw niya ay siya lang ang nagpapahalaga dun sa moment na yon. Kaya naman ang laking tuwa dito ni Ka-Business nang malaman nga niya na maging itong si Boss Dave pala ay pinapahalagahan ang mga moment na yon. At dito nga ay sabay na nilang sinariwa yung mga alaala nila doon sa games na yon. Nasabi nga ni Ka-Business ay ang mga kalaban nila doon ay matitikas at malalakas, maliliksi. Pero sa kabila ng matitikas at malalakas yung kanilang mga nakalaban ay sila pa rin yung naging champion. At masaya nilang binalikan ang bawat alaala nila doon sa nangyaring games na yon. Alam nyo mga Ka-Business, mga kapapi, dito sa mag-aamang ito, makikita mo sa kanila kung gaano kaganda yung samahan nila sa isa't isa. Nasabi ko nga, ay hindi lang sila magtatatay. Kundi kung titingnan mo sila, ay para na rin silang magkakabarkada. At ayon naman dito kay Ka-Business, ayun naman talaga yung ginawa niyang pagpapalaki dito sa kanyang mga anak. Ginawa niyang barkada itong dalawa niyang anak na lalaking ito para hindi mapalayo sa kanya ang loob. At nasa ganon, ay hindi din maligaw ng landas. Alam niyo sa totoo lang mga Ka-Business, mga kapapi, napakadalang ng tatay na nakikita ko na gumagawa ng ganito. Na ginagawa nilang barkada yung kanilang anak. Para nang sa ganon, ay hindi nga maalangan ang mga ito na magbuka sa kanilang tatay. At ang purpose nga nila doon ay para hindi maligaw ng landas ang kanilang mga anak. At sa totoo lang mga Ka-Business, mga kapapi, nakikita ko na ang ganitong pamamaraan ay napaka-epektibo. Dahil katulad nga nitong mga anak ni Ka-Business, kita nyo naman, dahil nga ito'y binarkada ni Ka-Business, ay eto, nagabayan niya ng maayos itong dalawa niyang anak na lalaki. At naiiwas niya doon sa hindi magandang barkada. At nang dahil din sa paraang yon, ay namonitor niya kung ano yung mga pinaggagawa ng kanyang mga anak. Kumbaga, nasubaybayan niya ng maayos. Kaya sabi ko nga, ay napaka-effective ng ginawang yon ni Ka-Business. At alam niyo mga Ka-Business, mga kapapi, napakaraming humakangang mga viewers dito sa ginawang pagpapalaki nila Ka-Business dito sa kanilang mga anak. Dahil nakikita nga natin kung gaano kadidisiplinado itong mga anak nitong sila Ka-Business at kung gaano sila kababait. At hindi naman magiging disiplinado yung mga yan at hindi din magiging mabait yung mga yan
kung hindi dahil sa magulang, kung hindi dahil sa magandang pagpapalaki sa kanila ng kanilang mga magulang. Kaya sobrang saludo po ako sa inyo, Mr. and Mrs. Ka-Business. Dito nga po sa napakaganda nyo pong naging pagpapalaki dito sa inyong mga anak. At talaga namang masasabi natin na isa kayong huwarang mga magulang. At dito nga pala po sa video ito, mga ka-business, mga kapapi, ay sinagot na rin nito si Boss Dave yung patungkol sa mga tanong ng mga ibang viewers patungkol nga po dito sa karelasyon nitong si Boss Dave na si MM. At binanggit nga po dito ni Boss Dave na matagal na silang hiwalay nitong si MM. Bagamat hindi niya idinitalye dito kung paano sila nagkahiwalay at kung ano yung dahilan ng kanilang paghihiwalay, ay pero sinabi naman niya dito na pareho na silang masaya nitong si MM sa kanilang buhay. At naging maayos daw naman yung kanilang naging paghihiwalay. Kaya doon po sa mga viewers na patuloy na nagtatanong patungkol dito sa relasyon nitong si Boss Dave at nitong si MM, ay yan po, inilinaw na po ni Boss Dave na matagal na silang hiwalay nitong si MM. At kung ano man po yung naging dahilan ng kanilang paghihiwalay, ay irespeto na lang po natin yung privacy nilang dalawa. At sabi nga ni Boss Dave, ay pareho pa naman silang bata nitong si MM. Kaya marami pang pwedeng mangyari sa kanilang mga buhay. At yun, tulad ng sinabi ko po, ay irespeto na lang po natin yung kanilang privacy. At ang pinakamaganda na lang po natin gawin ay suportahan natin ito si Boss Dave dito nga po sa pagbablog niya dito sa Ka-Business Family. At inaasahan naman natin na sa banda-banda riyan pa ay makikita na rin natin itong si Boss Dave na tumutulong o bumabanat at bumibira na rin. Katulad nga po nitong si Ka-Business at nitong si Papa Dins. Dahil ayon na rin naman sa kanya ay nasa pagtulong talaga yung kanilang puso o yung puso nilang mag-anak. Kaya asahan na po natin yan na balang araw ay makikita at makikita na din po natin yan na bumibira at bumabanat na rin. Sa ngayon nga lang ay hindi pa lang po makapulgara ito si Boss Dave dahil ito nga po ay nag-aaral pa lang. At itong ginagawa niyang pagbablog na ito sa Ka-Business Family ay habang siya po ay nakabakasyon lang. Pero pag dumating na po yung pasukan, ay mas malamang po ay madalang na ulit natin siya makikita mag-upload o mag-vlog. Kaya hanggat nakabakasyon po siya at siya nagbablog dito sa Ka-Business Family, ay ipakita na po natin yung full support natin dito kay Boss Dave. At syempre ganun din dito kay Ka-Business at dito kay Papa Dins. Kumbaga tuloy-tuloy lang tayo sa pagsuporta dito sa mag-aamang ito. Dahil alam naman natin na ang adhikaan nila o ang kanilang layunin ay ang makatulong doon sa mga kababayan nating higit na nangangailangan. At ang bawat suporta nyo po ay malaking bagay po yon para doon sa ginagawa nilang pagtulong. Paano po, hanggang dito na lang muna ulit po mga ka-business, mga kapapi. At sana po nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At muli po ay maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at patuloy pong nanonood sa aking mga na-upload na video. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa muntik kong channel, ay baka naman po pwedeng makipindot na po ng subscribe button at makilike and share na rin po ng aking mga video. At yun, bago po tayo tuloy ang magtapos ay gusto ko lang pong i-shout out. Ito sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shout out po sa inyo, ma'am, at maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo pong sawang panonood sa aking mga upload na video. At maraming salamat din po, ma'am, sa pagpapadala nyo po ng biyaya sa akin. Maraming salamat po. At shoutout din po dito kay Ma'am Elena Capillo
Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat din po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo din po sa akong panonood sa aking mga ina-upload na video. At shoutout din po dito kay Boss Wakiwak TV. Shoutout po sa iyo idol. At shoutout din po dito kay Jewel Channel. Shoutout po sa inyo sir. At syempre ganun din po dito sa mga magigiting na kagwang nito si Ka-Business. Na sila Kagwang Intoy Official, Kagwang Bay Papaya Official, Kagwang Bornok Official, Kagwang Buknoy Official, Kagwang Bugi Official, at Kagwang Bong Official. Shoutout po sa inyong lahat. At ganon din po dito sa aking mga kasamang reaktor na sila Taong Gala, Kalingap Turak, Katangay PLC, Ma'am Flares Channel, MK Inday Okray TV, Alminda Mix Vlog, at Annalisa Reality Vlog. Shoutout po sa inyo at maraming salamat po. And God bless po sa inyong lahat. Sa lugar na ito, sa tulong ng anime, ang puso'y magliliwanag. Anime Reactors TV. Kahit may kapansanan sa paan, sa puso, malaya tayo. Sa mundo ng anime, nahanap ang mga singkulay. Ang saya'y hatid. Sa anime tayo magdiwang. Anime Reactors TV. Tuloy ang ligaya. Hindi makalakad pero ang pangarap naglalakbay. Sa puso'y lumilipad ang mga pangarap. Ngiti ang nagtutulak sa bagong kwento't awit. Ang mga pangarap. Ngiti ang nagtutulak sa bagong kwento't awit. Anime Reactors TV. Sa mga pangarap, tayong lahat ay magkaisa. Sa mga bayani pakikipagsapalaran, laging naririto. Kahit may kapansanan, walang hadlang sa mundo ng anime. Samahan mo kami sa mundo ng anime. Ang mga ngiti natin sa lakas ay magiging pwersa. Hindi makalakad pero ang pangarap naglalakbay. Sa puso'y lumilipad. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po isang bedridden na, ayan, kahit pa paano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa Ka-Business Official. Suportahan po natin para kahit pa paano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.